By day, Pandan. Tapos kung gusto nyo mag-Boracay, punta kayo doon. By day. By night, tulog sa Pandan. You will save money. Nice technique, nice hack. Welcome back sa Off the Grid Talks. Sa episode na to, nagpunta tayo sa Iking's Recreational Park and Camp dito sa Pandan, Antique. Parte ito ng Sugar and Smiles Negros Overland natin last year. Abangan niyo yung full vlog natin doon kasama yung Moto Testo Adventure Team. At alam niyo ba, isa sa pinaka-underrated dito, yung Bugang River. Malinis, sobra, malamig, at sobrang tahimik din. Ang di alam ng marami, sobrang lapit lang nito sa Boracay. O siya, mas alamin pa natin at tuklasin lalo ang Pandan Antique from Sir Jude Sanchez. Kaya kuli na ang mainit na kape at suman, and let's go! Ako nga pala si Roger Florentino Jude Sanchez. Dito sa Pandan, mas kilala ako na Jude Sanchez. Nanilbihan ako bilang tourism officer sa bayan ng Pandan for almost 10 years. And then 2010, tumakbo ako ng konsehal hanggang 2019. And naging chair committee on tourism and profession. Tourism talaga expertise natin. Noong 2020, sa pagputok ng pandemic, makagitnaan ng panahon, almost December na yun, medyo lumwag-luwag. Itong Iking's, ano pa to, bushy pa tong lugar. So, ginawa namin magkakapatid, dito kami nag-hang out para ma-ease yung ating mental stress ba. So, ilog, diba? Dito kami naliligo. Basta pag-isipan namin, ano kaya tayo ng resort? Tapos tinanong ako, yung tourism may alam natin, start tayo sa small investment on tourism. Kasi ang traffic ng visitor arrival ng Pandan, hindi pa masyadong malaki. And then we have Boracay, napakalapit sa atin. At pwede natin makakuha ng ibang market. At that time din ng pandemic, YouTube tayo, Netflix. Sa YouTube, na-inspire ako sa mga overlanding content. O sila Grizzly Bear, mga sa... Pwede pala to, pwede sa Pilipinas to . Until then, may napanood ako sa TV, yung mga Pilipino na mga nagsiset up, like mga artista vans, J.O. Napanood ko, pwede. So, ginawa namin, campground muna tayo. And then, we will start for those travelers from Manila, target natin. Pero dito sa Iloilo, mayroon din yan, mahilig sa camping. Sila yung magiging market natin, target market. Huwag tayo muna kumuha ng hindi natin kaya i-service. Open kami, car camping, overlanding. Kaya yung logo namin, Iking's Recreational Park and Camp, may overlanding siya, overland experience. Then, cater talaga ang design sa ganitong mga rigs natin, yung overland. Sabi ko sa kapatid ko, magbabago na yung tourism trend ng Pilipinas once magluwag-luwag. Ni-register ko agad yung Iking sa iOverlander. Bilang sa mga international travelers na go-overland or local man, madali, kasi yun ang ginagamit na app iOverlander sa mapa. Pupunta ka dito, saka matutulog. Yun na yun, doon na yung Iking's. Nakita ko yan sa YouTube sa mga international travelers. At doon nga sa Africa, ganun din, kopyahin natin doon sa Africa, sa Kenya, na mga campground na sinasabi nila, i-register ka agad sa iOverlander. At unti-unti, eto na. Mapasok na yung grupo ng Iloilo, Capi, sabay mga setup. So kung saan yung pina-setup? Manila. Okay. Tapos may CR, pwede mo sumaksak, dyan, mayroon tayong hook up dyan. Sa susunod, mayroon kaming gawin sa malaking septic tank for dam station. And soon, we will have kaya namin trailers, kaya na. Kaya nga, may iniwala tayo, definition ng overlanding is about travel and journey. Car camping naman, di ba? For a shorter day. Yes, po. Pero ngayon, nagbabago talaga yung trend ng tourism sa Pilipinas. Yung market na maliit, lumalaki na yung mga overlanders, motor camping, car camping, bike. 4x2, 4x4 lahat. Kahit nga tuk-tuk tuk-tuk. Nagka-camping na rin. Nagka-camping na rin. Kaya Iking's na pupunta nila. Vision Iking's, nilagyan ng tagline, Iking's Recreational Park and Camp, your overlanding and camping base camp by Bugang River. Dahil ang alam namin, kayo sa go-overland from Manila, alam ko, magbe-base camp po na sa Iking's, then proceed to Iloilo. Yes. Para may Iloilo, balik yun dito and for the next trip back home. Just surprising paano. So surprising, mag-charge na tayong
eksaktuhan na parang nag-park lang sila per day or per night o kung dalawa, 200 per head. And kasi gagamit lang ng tubig yan. Kung magagamit ng kuryente, yun na lang yun. Hindi ba sila gagamit ng bahay? Huwag tayo mag-overcharge, eksakto lang yun. And then yung mga cottages na yan, wala yan. It is overlanders ang nag-request. Kasi may madalang anak. Tama naman. Anak, senior sila. Pwede ba kami, o sige, lagyan namin ng dalawa. From dalawa, naging 8 na. Kaya yung unang-una niya, walang aircon talaga. Yun talaga ang design. Activities, may, of course, yung Bugang River, one of the case river in the Philippines, pwede kang maligo dyan. And then, we offer also yung from here, Pandan, Ikings, pupunta naman ng Malupati Springs. Cold Springs, dyan lang. Water tubing, ligo doon. Pero yung tubig nanggagaling ng Malupati, dito rin bumabagsak. It is Bugang River ecosystem ito. May kayak naman tayo, paddleboard o local community, kaya wala kaming restaurant. Sasabi namin sa mga guests, DIY tayo po. Kung gusto ninyong bumili ng pagkain, magpaluto, punta kayo sa Talipapa ng barangay. Kami magluluto. And then yung mga local vendors, sir, pwede ba kaming magbebenta ng pandesal taho? May bayad pa? Hindi na. Dahil yun lang, baka bumili. Mga taga-local yun. Kaya we will share income by tourism by the communities. Pandan is very unique. That time when I was a tourism officer and a counselor, ang Pandan kukunti ang visitor arrival, only Malupati. Tumaas yan. Because we are selling not only a river, because we have a Bugang River, one of the cleanest river in the Philippines. And then we have also beaches, white beaches, coral reefs. Also, I'm a scuba diver. Pinopromote natin yung scuba diving sa bayan natin. By day, Pandan. Tapos kung gusto nyo mag-Boracay, punta kayo doon by day. By night, tulog sa Pandan. You will save money. Nice technique, nice hack. And, yes, we promote sustainable tourism, especially the gusto natin dumami pa yung mga camping grounds. Kasi nag-tourism officer ako, ganun ini-encourage ko sa may mga, yun ang napakamahal mag-invest ng tourism. Low investment tayo. Camping. Yung pupuntang turista ng Boracay, magka-camp out ng Pandan, balik. And then, ito ginawa ko ngayon, napatunayan natin yan, and we envision more car campers to come, more overlanders to come, and more facilities in Panay and in Antique to offer the car camping establishments and overlanding. In-invite ko po namin kayo sa Ikings Recreational Parking Camp. Hindi lang ito pang campers, car campers, para sa lahat. We have cottages from aircon and non-aircon, common CR. Most especially kung kayo magbabakasyon, welcome na welcome po dito inyong 4 friends. Walang bayad. Sa iba may bayad. Dito, free. You can bring your pets here and walk around at Ikings. And to all overlanders, lagyan niyo po sa mapa ang Ikings Recreational Parking Camp na magiging base camp nyo going southern Philippines. yan. From north. Binabati po natin staff ng Ikings Recreational Parking Camp. Aking asawa, siya yung treasurer namin, kapatid ko. Siya yung finance officer. Anong trabaho ng mga boys? Ay kami, punta lang, marketing. And thank you very much, Mototesto, Team Mototesto, for supporting overlanding facilities na katulad namin. Kami naman, nagbibigay kami ng contributions na mayroon kayong maparkingan, mapuntahan na safe, na mas affordable para sa mga overlanders. Thank you po. Maraming salamat po. Guys, this is Bugang River sa Antique, Pandan! Kung hanap mo ay yung hindi masikip, hindi overrated, at hindi kailangan ng sobrang gastos, Pandan Antique is a solid option, lalo na sa Ikings. Malapit ka na sa Boracay, pero iba yung pacing dito eh. Mas tahimik, mas grounded, at may space ka to actually enjoy the place. Yung Bugang River pa nga lang eh, tapos may spots like Ikings na maayos, accessible, mabait yung mga may-ari at naaalagaan yung lugar. Hindi lang for today, pero for the long run. Uy, kung nakaabot ka sa dulo ng vlog, maraming salamat ulit sa'yo. Abangan ang iba pa nating Off the Grid Talks episode.
Pero mas abangan mo yung Off the Grid series episode natin featuring F25 Sugar and Smiles with Moto Testo Overland Equipment Philippines. O siya, hanggang sa susunod na adventure natin, sumaininawa ang kapayapaan.